Yo mga kapatid, wala nang paligoy-ligoy, i-play na po natin galing sa Balitang Pinoy TV. Mag-update tayo, ano po ang meron. Nakita ito mismo ni Congressman Irice. Ang nagpakita nito ay si Congressman Leandro Leviste. Imagine that one. Ako, personally naniniwala ako dito eh. Oh, Narito ang Balitang Pinoy TV. ano kaya ang meron? Kasi ang title nito mga kapatid ay paktay na, heto na, gulo na to, just now, breaking news, nagkabistuhan na. Tumpak ang lahat. Sige, tignan nga natin. Okay, ito pag-usapan natin itong isang talakayan nitong si Attorney Rowena Guanzon at itong si Congressman Paulo Marcoleta ay pinag-usapan nila itong sinabi ni dating Senador Franklin Drilon. Na ang sinabi ni Senator Franklin Drilon na VP Sara is the woman to beat in 2028. Ayan. Mismo itong si dating Senador Franklin Drilon, inamin niya na ang hirap kalabanin ni Vice President Inday Sara Duterte. Ano lang naman kasi yan kapag mabuti ang hangarin mo, masarap kakampi ang mga Duterte. Di ba? Ganun lang naman Pero kung kakampi ka sa Duterte at meron kang masamang intensyon sa pera ng bayan, tatablahin ka ni VP Sara. Ngayon, dahil gusto mong kumupit, ito lang sa palagay ko lang naman to, dahil gusto mong magnakaw, ngayon titiwalag ka dun o kaya aayawan mo si VP Sara. Papanig ka dun sa mga kapwa mo magnanakaw para pabagsakin si VP Sara. Yan lang ang nakikita ko, di ba? Parang pinariringgan niya ang kanyang mga sariling mga kaalyado. Sina Contiveros, sina Kiko Pangilinan, sina Leni Robredo. Itong mga kakamping na ito, atat na atat sila na i-push si Leni Robredo na tumakbo ka ulit. What if matalo na naman si Leni Robredo? Iyak na naman kayo. Tapos stress na naman siya. Di ba? Ito, pag-usapan rin natin itong trending itong may palitan umano ng mensahe sina BBM at itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Grabe, matindi ito. This is a big revelation. Kasi sino ang nagpakita nito na merong text messages itong si BBM at itong si Adrian Bersamin? I think ito parang taga-Caloocan. Mag-uncle ito ni dating Secretary Bersamin sa Malacanang. Ay ito raw, ipinakita raw ito ni Representative Leandro Leviste. Yan, palakpakan. Ang problema naman natin sa ganyan, di ba? Kahit naman na totoo, sabihin na natin text yun. Sasabihin na naman, hindi totoo yan, AI lang yan. Gawa-gawa lang yan. Madali lang gumawa ng mga ganyan, no? Ganun lang naman sasabihin nila Minsan kahit totoo yung video o legit naman yung video, hindi na lang papansinin. O kaya kung hindi nila papansinin, sasabihin nila, fake yan, tenga pa lang. Yun pa kayong mga text lang, di ba? Ganyan po sila katindi. Fake news na naman, sasabihin na naman nila, fake news yan. Itong si idol natin si Leandro Leviste po ang nagpakita na ebidensya na meron pong text messages patungkol po sa kickbacks ng flood control. Good luck Tapos kaya ano naman kay Sir Leviste, kung meron na siya lahat, halimbawa kuha niya na lahat, nandiyan na sa kanya lahat ng ebidensya, okay na, di ba? Ang pinaka-the best, ilabas niya na lahat. Wala nang tamang pagkakataon kasi andun na lahat. Ilabas mo na lahat. Wala na yung part 1, part 2, part 3, part 4, ilabas mo na lahat. Hindi ko alam kung anong purpose nung kailangan pa isa-isa o pa dalawa-dalawa. Wala tayong galit dyan. Love natin yan Pero sir, mas maganda siguro kung meron kang ebidensya lahat, ibagsak mo ng isang bagsakan. Kasi hindi na naman nila patutotohanan yun. Yung unti-unti nga kaya nilang itanggi. Yung kahit maramihan yan, tatanggi-tanggingin nila Yun lang ang nakikita ko dyan. Ngayon, kung ano yung tamang pagkakataon na gusto nyong mangyari, sige lang. Asahan natin yan na malay mo sa mga ganitong pagkakataon, pwedeng ilabas. Nasa sa inyo ho yan. Pero para naman sa akin, ilabas na lahat. Wala na part 1, part 2 kasi mabibitin ng mabibitin. Ano bang mas maganda? Yung paunti-unti o yung isang bagsakan na maraming-marami?
Kasi pag unti-unti parang iniilag-ilagan lang nila eh. Yun lang. Nakikita. Di ba no? Parang gano'n. Ano? Sasabihin nyo pa na hindi dapat ma-impeach si BBM? Lenny Robredo, ano na? Risa Hontiveros, ito yung taong sinabi mo noon na sinungaling at magnanakaw. Hindi naman direktang sinabi ni Hontiveros, yung mga kaalyado na magnanakaw raw itong si BBM. Rinig natin yan noong 2022 kung mga magrarally sila, sumisigaw sila. Na BBM magnanakaw, never again to martial law, never again to BBM. Never again to Marcos. Pero ngayon, kinain nila ang sarili nilang tae. Oh. 'Di ba? Nagkaisa sila, nagsama-sama pa sila. Iba na yung sinasabi nila. Tulad nga ng example ko, parang si Pacquiao, dati ayaw niya kay BBM, tapos nakialyado siya, no? Talo. Hindi na, matatalino ng mga tao eh. Itong administrasyon na lamang yung parang gusto nilang lokohin yung taong bayan, pero hindi nila kaya. Isinusuka na nila ito. Nag-poop na sila. Yung poop nila, kinain nila. Kinain nila. Di ba? Gaano katotoo itong involvement ni BBM sa text messages, kickbacks ng flood control ni na Adrian Bersamin? Pero parang lumabas na rin dati yan. Okay. Irise on alleged messages between PBBM and Yusek Bersamin, medyo detailed talaga. So may ebidensya sila. Detailed talaga. Tapos sasabihin nyo, si BBM yung pinakamagandang presidente sa Pilipinas. Pinaka-weak yan. Sabi naman may ayaw dyan eh. Yan nga ang palatandaan pagka ikaw hindi ka marunong mangunawa o mahina ang pag-unawa mo o kaya sarado utak mo. Ayan para sa akin yan yung sukatan kung ikaw ay maunawain. No? Halimbawa, yung tao, ano kaya klaseng tao to? Ito ba yung taong maunawain, no? Mapasensyahin? Para malaman natin, tingnan natin kung sino ba gusto niya. BP Sara o BBM? Sino po ba gusto nyo? BP Sara, PBBM? PBBM ako. Mahina ang pag-unawa niyan, sarado utak niyan. Malalaman mo. Joke lang joke lang. Kayo nang bahala umunawa sa sinasabi ko. Joke lang pero parang medyo totoo, no? Pero joke lang yun. Ay nako, ewan ko na lang dito sa mga kakampuet na ito. Okay? So, yun po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me. Ayun po, palike po ng ating video. Huwag na humatigas ang ulo. Palike lang. Napaka-importante po sa amin ng like, no? Sobrang importante po niya. Franklin Drilon na Vice President Sara is the woman to beat in 2028. Oo. Syempre, alam yan ng kapwa mga kaalyado ni Franklin Drilon, na mga kakamping, mga dilawan, na nahihirapan talaga silang kalabanin itong si VP Sara. Ito, panoorin natin ang discussion na ito. Hindi lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong matumba si VP Sara bago 2028. Yan din pong grupo ni Risa Hontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag i-election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate Kahit sa 2028. President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own opposition talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may koalisyon na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Hontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi
magnanakaw itong tao na to, ngayon ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Dati, never again. Oh, dati never again. Ngayon, together again. Together again. Diba? Together again. Sana pong mag-isip yung mga tao na ito bang mga ito dapat bang bigyan ng kredibilidad? Ito yung opinion ko rin dyan, ha. Alam ko, kung sa tingin ninyo, itong move o itong galawan ni Hontiveros ay okay itong galawan ni Hontiveros na makipagsanib puwersa siya kay BBM, hindi po okay ito. Sa totoo lang, ha, ako, nag-a-advise tayo dito. Pero, siguro gagawin nila yan, ha, kasi hindi naman yan mag-iisip, hindi naman yan mga matatalino yung mga taong yan. Ito lang yung tanong ko kay Hontiveros. Do you think, Hontiveros, na kapag makipagsanib puwersa ka kay BBM, do you think yung mga loyal na mga, let's say, mga loyalista, yung mga loyal kay BBM, tapos yung mga loyal na mga kakamping, no? Do you think na lahat yun ay boboto sa inyo? Meron ring mga madi-discourage. Delikado nga yung move na yun eh. Kasi kung itong si Hontiveros, makipagsanib puwersa siya kay BBM, marami ring mga madidismaya na mga kakamping na bakit naman tayo makipagkaalyado dyan? Bakit naman tayo makipagsanib puwersa dyan? Na sinabi na nating sinungaling magnanakaw itong taong ito. E di syempre, out of, ilan ba sila? 12 million? Mga 10 million yata silang mga kakamping? Do you think na walang mga, lahat ay walang prinsipyo? Meron ring mga tao doon na merong prinsipyo. Sasabihin nila, oo nga, bakit tayo makipagsanib puwersa dyan? Dapat maprinsipyo tayo. Kung sinabi nating sinungaling magnanakaw yan noon, dapat ngayon, hindi natin kakalimutan yan. Di ba? Yun ang sasabihin. So, para sa akin, wrong move itong ginawa ni Hontiveros. Nga, sa hanay naman dito sa mga loyalista, sasabihin naman ng mga loyalista, bakit naman tayo makipagkaalyado dyan sa kay panawagan na sanib puwersa ni Hontiveros? Na itong ating presidenteng si BBM na binugbog tayo noon ng batikos nila. Sinabihan tayong sinungaling. Sinabihan tayong magnanakaw. Tapos ngayon, si BBM, papayag siya na makipagsanib puwersa dito sa mga dilawan ito. Hindi tayo papayag dyan. Hindi na tayo susuporta. Meron ganyan. Meron rin sa marami po ang madidismaya sa hanay ng mga dilaw at sa mga loyalista. Ma-discourage rin sila. So for me, this is a wrong move by Riza Hontiveros. Pero wag niyong sabihin kay Hontiveros, ha, maganda yung move niya para sa ating mga DDS. Kasi ano yan magsabong yan sila Bahala sila. Kumbaga sumisiping ka sa dati mong kaaway para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign, which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat malaman ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang example itong si Attorney Rowena Guanzon. Kakamping ito Isa ito sa mga pumalag na si BBM ay kalaban nila. 'Di ba? Nagmumura itong si Attorney Rowena Guanzon sa mga rally ng kakamping. 'Di ba? Ano ngayon? Desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Riza Hontiveros, di ba? Kaya dapat alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo.